Ngayon po pagpatuloy po natin siyempre ang ating talakayan dahil National Heroes Day ngayon, alam niyo po ba na last year, 8,000 sa 4 na milyong entrepreneurs sa ating bansa ay mga dati pong OFWs. At mapalad po tayong umaga na makakausap po natin ang isa sa mga yan. Walang iba po kundi si Mr. Ace David, isang former economic advisor sa Republic of Palau at ngayon po ay isa ng entrepreneur dito sa ating bansa. Magandang umaga po, sir. Good morning, Diane. Sir, una na siguro, kwentuhan niyo po kami ng inyong pagiging isang OFW po, yung nagtrabaho po sa Republic of Palau. Ano po ba ang karanasan ninyo, sir? Hindi biro ang maging isang OFW. Punong-puno ng sakripisyo, ng mga pagtitiis. Pero it's all worth it. Kung naghirap ka man, nagtiis ka man, after a while, you will earn all of those mga pinaghirapan mo. Sir, masarap ano po maging ba ang OFW. mga advantages ng pagtatrabaho po sa ibang bansa? Hindi lingid sa ating kaalaman na ang pagtatrabaho talaga sa ibang bansa ay dala ng mas higit na pangangailangan na hindi kasi natin matugunan dito sa Pilipinas. Pero ngayon naman sa present administration, nakikita naman natin na ginagawa lahat ng paraan para makapag-provide ng mas maraming employment sa Pilipinas. But the advantage is, of course, we cannot deny the fact that most of the time it's greener pasture. Yun talaga ang major dahilan kung bakit. Mas malaki ang sweldo, sir. Mas malaki ang kinikita. Sir, siyempre hindi naman ganun kadali rin ang buhay na magtrabaho sa ibang bansa. Kwentuhan nyo kami, sir, ano po ba yung ilan sa mga challenges na na-encounter ng mga OFWs sa inyo pong karanasan? Number one is yung pagiging, yung homesickness. Oo nga. Malungkot yan kasi malayo ka sa pamilya, hindi mo sila kasama. Pero ang trade-off naman kasi nun is you will be able to provide a lot better dun sa naipo-provide mo when you were here in the Philippines. Sir, nagtrabaho kayo ng 8 years sa Republic of Palau and I Yes. believe 2 years din sa Hong Kong bilang Yes, isang that's right. entrepreneur. Yung iba kasing mga OFWs, parang meron silang mentality na kapag bumalik sa Pilipinas, baka hindi tayo magkaroon ng magandang trabaho. Ano pong opinion nyo dito, sir? Ang pinakamagandang maging behavior ng ating mga OFW, number one, pag nandoon tayo, dapat ang mindset natin is when are we coming back? Dapat yun ang unang-una. Pangalawa, dapat marunong ka ng paghahawak ng pera. Meron akong ginawang style before, gusto kong i-share sa mga Sige, televiewer sir. natin. Oo. May ginawa akong sistema before when I was abroad. No? Meron tayong tinatawag na envelope accounting. Envelope accounting, Oo. tell us about that. So what is this envelope accounting? Kada sahod mo, meron kang nakatabi para sa ipon, meron kang tabi para sa remittance para sa pamilya, meron kang nakatabi para sa ibang mga bagay. Dapat, kapag ka OFW ka, pilitin mo. Halimbawa, ang sahod mo, halimbawa lang naman ho ito, is $1,000. Alright? Yung 100 mo, ang lagi mong ilalagay sa isip mo na, ang sahod mo talaga is 900 lang. Okay. Para yung 100, maitatabi mo Nakatabi talaga na, siya. Maitatabi mo nakareserba siya. na, oo. In that manner, pag umuwi ka ng Pilipinas, alam mo na meron kang naitabi. At kung gugustuhin mo magnegosyo, meron kang pagkukunan. Ayos yun, ano? Tama pala yun. Tsaka dapat ang mentality pala, kailan ka babalik sa Pilipinas. Siguro panghuli na lang, sir, yun namang mga professionals dito na gustong magtrabaho sa ibang bansa, magka-experience ng work sa other countries. Ano po ang ma-advise niyo po sa kanila? Ang suggestion ko sa mga ganyan, kumuha lang kayo ng mas malawak na experience. Pagdating nyo doon, pag-aralan nyo yung pinakamagagandang pwede nyo kunin para pagbalik nyo ng Pilipinas, yun naman ang dadalhin nyo. Yun ang magagamit nyo. Kasi iba rin yung karanasan abroad eh. Mas marami at mas malawak yung competition. Marami pong salamat sa ating makabulang talakay ngayong umaga. Former Economic Advisor sa Republic of Palau, Mr. Ace David. Salamat din.